labi ng isang minsang maunlad na lungsod na naglaho sa paglipas ng panahon at alamat. Nakilala ang lungsod bilang Ubar, isang pangalang umuugong sa loob ng maraming siglo bilang Atlantes ng mga buhangin. Sa loob ng maraming henerasyon, binabanggit ang Ubar sa mga sinaunang tekstong Islamiko at mga kwentong Bedouin bilang isang lugar na may napakalaking yaman at kapangyarihan. Sinasabing ito'y itinayo ng mga tao ng Ad, isang sibilisasyong pinagpala ng kasaganaan ngunit winasak dahil sa kayabangan. Maraming manlalakbay, kabilang na si T.E. Lawrence, kilala bilang Lawrence of Arabia, ang naghanap sa Ubar, naniniwalang tunay itong lungsod na nilamon ng disyerto. Ngunit sa loob ng maraming siglo, nanatiling hindi ito mapatotohanan, at tinuring ng iba bilang isang alamat lamang. Binago ng pagtuklas sa Oman ang lahat. Natuklasan sa paghuhukay ang mga bakas ng sinaunang pader, tore, at mga kalsadang dating nag-uugnay sa Ubar sa malalaking rutang pangkalakalan noon. Nakahanap ang mga arkeologo ng mga piraso ng palayok, mga kagamitan, at labi ng mga estrukturang nagpapakitang umiral doon ang isang maunlad at organisadong lipunan na bihasa sa inhenyeriya at kalakalan. Dahil sa estratehikong lokasyon nito, naging sentro ang Ubar ng pangangalakal ng frankincense, isa sa pinakamahalagang kalakal noong sinaunang panahon. Dumadaan dito ang mga karabanang may daladalang insenso, pampalasa, at mga mamahaling produkto patungong Mesopotamia, Egypt, at India, nagdurugtong sa Arabian Peninsula sa mas malawak na sinaunang mundo. Isa sa mga pinakakahangahangang natuklasan ay ang ebidensya